inyo ang Banata 10 ng Florante at Laura, ang kataksulan. At ang mga tauhan ay sina Lorwell Panganibal bilang letter messenger at tagapagsalaysay, Haisa Podadera bilang tagapagsalaysay, Katrina Marie Perlota, ang masamang konsensya ni Adolfo, Maria Roseford Pascual, ang mabuting konsensya ni Adolfo, at si Gio Sinique bilang hari. Ako nga pala ang gaganap bilang Adolfo at ang pintahan ni Pinone bilang Florante. Ang maningning na tagumpay ni Florante, naklatona at pagkabiligtas niya sa Albania ang dahilan kung bakit mas naging kilala siya at mas naging mabango ang kanyang pangalan sa kanyang mga kalahi at kinilala din siyang mandirigman ng kanilang syudad. Florante, karapat-dapat siya sa mataas na papuri at nagpa ang Albania. Mahal ko hari, kung ako man po rin may tugol niya nagawa, ay dadapat ng pagkakahalaga at pinaligaya ng aking bayan. Florante, napatunayan mo na ikaw nga ang mandirigma sa aking panaginip. Yumuko si Florante bilang tanda ng paggalang sa hari. Sumapit ang hari kay Florante at hinawakan at nilapit ito na maigpit. Ang buong kaharian ay nagdiwang sa tagumpay ni Florante, habang si Conde Adolfo naman ay buong magdamag na parang sinakbal lang ng kanyang kasakaman. Lagi na lang si Florante. Dahil sa kanya nakatiwala ng hari, pati ba naman ang pag-ibig ng pinakamamahal ko si Laura, inagaw niya? Magdakas sa akin, Florante, papatayin kita. O ang iyong konsensya. Naku, Philly, napakasama mo. Alalahanin mong anak ka na pinakapipitago sa alam mo namang sinasabi mo iyong kadaliluan dahil lagi mo itong ginagamit sa tulong ng sama. Ako ang iyong konsensya. Pakikinggan, dahil tama lang na gumawa ka ng masama at tama lang na patayin sa Florante dahil ako matati sa buhay mo. Kung ano ang sasabuto mo, hindi mo. Mga etay kayo! Dumaan ang napakaraming araw at marami pang tagumpay ang nakamit ni Florante.
Hindi nagmamagaling na alam. Nawalang niyak. Ay, salamat na karating na ako. Gawin na pala. Mga kawal! Ulihin ako! Bisan ko! Dito ka! Ha? Bakit niyo ako dinala dito? Kailangan ka ako sa hari. Sabaw! At ang sulat pa lang na sa Florante ay isa lamang sa mga patibong ni Adolfo. At sa ngayon, si Florante ay nakakulong na sa isang madilim na selda. Kaya siya ay pinakakalalang hari at nagkaroon ng selebrasyon para sa kanya. Samantalang si Adolfo naman ay inubos ang kanyang isang gabi para mapag-isipang mabuti kung paano siya makakaiganti kay Florante. Marami pang araw ang nagdaan at marami pang tagumpay ang nakamit ni Florante. Stop right now. Thank you very much. I need somebody when you want. Eh, kaya ko, bakit yun dito? Pinasaryo ko to, nabili ko na to, ibili ko na benti ko ni Adolfo. Pagtapos mo, binili ko na rito. Okay, sige, dahil ako ang Diyosa ng mga Diyosa. Sige, ibigay ko na sa'yo to. Sige na, umalis ka na. Ito na po ang pagpapatuloy ng buhol. Isang araw, nakatanggap si Florante ng sulat na may stelyon ng hari. At inuutosan siyang bumalik sa kaharian. Ngunit isa lang pala itong patibong upang magantihan ni Florante, ni Adolfo si Florante. Ngunit, napakamasinurin ni Florante kaya agad siyang bumalik sa kaharian. At nabiyan siya ng mga kawan ni Adolfo at tuluyan ng nakulong sa pilitan. At ito na po ang mga katanungan. Bakit siya nakulong sa pilitan?